So mga bagay na kailangan mong gawin upang hindi ka magawang tiisin ng isang lalaki. So napakahirap naman kasi sa part at sa side ng isang babae kung palagi na lang kayo ang naghahabol sa isang lalaki. Na kapag kayo ay tinitiis ng isang lalaki, kayo yung lumalambot. Kayo yung nagiging sunod-sunuran. Kayo palagi yung nagmamakaawa. So ayoko nung ganyan mga kamamay. Masyadong nagiging matigas ang puso ng isang lalaki at nawawala ang halaga mo pagdating sa isang relasyon. Kaya ngayon mga kamamay, naghanda ako ng mga bagay na kailangan mong gawin at pwede mong i-apply sa iyong sitwasyon ngayon kung ikaw man ay tinitiis ng isang lalaki. So naghanda ako ng mga bagay at mga tips na pwede mong gawin upang hindi ka na magawang tiisin ng isang lalaki. So huwag na natin masyadong patagalin itong mga kamamay. So ano nga ba yung mga bagay na yan? So number 1, mag-no contact rule kung kinakailangan. Napakahalaga at napaka-importante nito pagdating sa isang babae. Kung kayo man ay hindi pinapahalagahan, iniitsapuera, hindi nyo na maramdaman ang inyong halaga. Tapos ang isang lalaki, pasulput-sulput lang kung kailan niya lang gusto magparamdam. Tapos kapag ka nagparamdam, kung kailan may kailangan pa sa inyo. Diba? Ang sakit naman nun. Diba? Ang sama namang tingnan. Parang hindi ka na niya kailangan. Parang hindi ka na niya mahal kapag ka ganon. Pero mga kamamay, kung ikaw ay tinitiis ng isang lalaki at hindi mo na maramdaman ang pagmamahal niya sa iyo, mag-no contact ka sa kanya. Kailangan tiisin mo siya. Kailangan panindigan mo ang gagawin mong ito para sa ganun ng isang lalaki ay ma-realize na kailangan ka pala niya. Para ang isang lalaki ay hindi kanya matiis na i-contact. Kasi alam niya na naghahabol ka sa kanya, kasi alam niya na kailangan mo siya, kasi alam niya na mahal mo siya, kasi alam niya na malaki ang gusto mo sa kanya, kaya tinitiis ka niya. Pero kung ikaw ay lalayo at ikaw ay hindi magpaparamdam, mag-no contact ka sa kanya, maninibago siya. Iisipin niya na, bakit kaya itong babaeng to bigla na lamang hindi nagparamdam? Bakit hindi na lang nagte-text? Bakit hindi na tumatawag? Dati naman, alas 12 palagi ng gabi, tumatawag ito. Okay, nangangamusta. Hindi ko pa nga pinapansin eh. Pero bakit ngayon hindi na? So yan yung mga bagay na iisipin ng isang lalaki. So ngayon, kapag ka na-curious ang isang lalaki sa ginawa mong pag-contact sa kanya, hindi ka nga nagparamdam, kung sa kawan ay lumayo ka na sa kanya, hindi ka na nagpaka-TANGA sa kanya, hindi ka na umiiyak, hindi ka na nagmamakaawa, siya naman ngayon ang mag-iisip. Bakit ganyan ka? Bakit bigla ka nang hindi nagparamdam? So ngayon, kapag ka ganyan at naisip niya na hindi ka na nga nagpaparamdam, mag-message siya sa'yo. Kukulitin ka naman niya. Uy, bakit hindi ka na nagpaparamdam? Uy, bakit ganito? Ganyan. Hanggang sa dumating yung point na makita niya ang halaga mo. Hanggang sa dumating yung time na mamiss ka na niya. So, ganyan lang ang dapat yung gawin mga kamamay. Kung sa tingin ninyo, tinitiis kayo ng isang lalaki, mag-no contact rule kayo sa kanya para malaman nyo kung mahalaga pa ba kayo sa kanila o hindi na. Hindi ko naman sinisigurado na siya yung magpaparamdam sa inyo. Pero malaki yung tsansa na hindi ka na niya tiisin kung mahalaga ka rin. Baka kasi mamaya nagiging busy na siya, nagiging abala na siya sa buhay niya, sa mga bagay na ginagawa niya. So, pag lumayo ka, hahabulin ka kung mahalaga ka. Pero kung hindi ka naman mahalaga, mas mabuti na rin na malaman mo rin ito ng mas maaga. Kasi kung hindi ka mahalaga, hindi ka hahanapin. Baka mamaya, ikaw lang pala yung nangungulit. Alam ko masakit, pero kailangan mamulat ang inyong mga mata sa mga ganyang klase ng sitwasyon. Okay? So, mag-no contact kayo kung kinakailangan. So, number 2, pilitin nyo na maging masaya palagi. Napakahalaga din ito mga kamamay. Yung tipong maging smooth lang kayo, maging masaya kahit wala siya. Kapag kayo ay nag-no contact sa kanya, baka mamaya nag-no contact kayo pero hindi pala kaya ng dibdib ninyo. Hindi pala kaya ng sarili ninyo. Iiyak-iyak kayo. Okay, naglulupasay pa kayo. Okay, makalipas lang ang 2 araw, hindi na kayo magkaintindihan. Sasamain ka na sa nararamdaman mo, di ba? Masyado ka nang nagiging martir kapag kaganyan. Masyado ka nang nagiging addict sa isang lalaki kapag kaganyan. Kaya sinasabi ko sa inyo mga kamamay, kung kaya nyo mag-no contact muna kayo. Sapagkat mas nare-realize ng isang lalaki kung sino ang kailangan niya sa kanyang buhay at kung sino yung mga taong pang-design lang. Okay? Hindi naman mahalaga. Pang-design lang, pang-dekorasyon lang, at alam niyo na kung sino yon. Diba? Kung kayo man ay ganun kahalaga sa kanya, hahanapin kayo ng mga yan.
Pero ang advice ko sa inyo, kung kayo ay mag-no contact sa kanila, lalayo kayo, hindi magpaparamdam para ma-realize ng isang lalaki na mahalaga kayo, kailangan mga kabamay, maging masaya pa rin kayo. Ibaling nyo ang inyong focus, ang inyong oras, ang inyong saya sa ibang bagay. Napakarami naman yan. Hindi mahirap gawin yung no contact rule kung naipo-focus nyo ang inyong sarili na maging masaya sa iba't ibang bagay. Okay? Mag-business kayo, lumabas kayo, mag-unwind kayo, gumala kayo. Maraming po pwedeng i-substitute, okay, sa pag-iisip ninyo sa isang lalaki. Okay? Maging masaya lang kayo at sigurado ako magiging magandang resulta ng inyong no contact rule sapagkat nakikita yan ng isang lalaki. Makikita at makikita yan. Possible, makikita ng kanyang kaibigan na okay ka, na masaya ka kahit wala siya. Mapapansin ng iyong mga kaibigan na bakit hindi na kayo nag-uusap, bakit wala na kayong connection, at makikita rin may babahagi at may share din ng kanyang mga kaibigan o mga nakaibigan mo sa kanya. Malalaman niya na masaya ka na pala sa iyong ginagawa sa araw-araw. Ngayon, magiging curious ang isang lalaki kung bakit nagiging masaya ka nung nagdo-contact ka sa kanya. So ngayon, mapapaisip ngayon ng isang lalaki, hindi kanya matitiis na i-message. So next, huwag mo siyang patulan sa bawat away at tampuhan ninyo. Tandaan niyo mga kamamay, kung hindi niyo sila iintindihin, kung hindi niyo papatulan ang bawat away, bawat tampuhan ninyo, sigurado ako mga kamamay, bababa ang pride ng isang lalaki at hindi kanya matitiis. Sapagkat mararamdaman niya na tipong nanawa ka na, tipong naumay ka na sa inyong bawat pagtatalo, sa inyong bawat pinag-uusapan. Kaya't ang isang lalaki ay hindi ka matitiis na kausapin, na i-contact kapag ka nawalan ka na ng gana sa kanya. Kapag ka nawalan ka ng gana, na mag-focus pa rin sa kung ano mang gusto niyang ipaintindi sa iyo. So para saan pa ang kanyang pagtaas ng pride? Para saan pa ang kanyang pagmamataas sa iyo kung nawalan ka na ng amor o nawalan ka na ng gana sa bawat away ninyo? Kaya mga kamamay, minsan mahalaga rin talaga na hindi nyo na lang sila pakinggan, hindi nyo na lang sila talakan pa. Para sa ganon, hindi ka na matiis ng isang lalaki na kausapin o kontakin na maging maayos ang lahat. Kasi nga, malalaman ng isang lalaki na parang napagod ka na rin, hindi ka na interesado sa kanyang mga sinasabi. Kung talagang mahal ka ng isang lalaki mga kamamay, pipilitin niyang ayusin ang inyong sitwasyon. Okay? So next, wag na wag kang maghahabol sa kanya. Tandaan niyo mga kamamay, kung gusto niyo na hindi kayo matiis ng isang lalaki, huwag kayong maghahabol. Huwag kayong magmamakaawa. Huwag kayong hihingi ng sorry. Okay kapag kaganyan. Malaki lang masyado mga kamamay ang ulo ng mga yan. Lalo kayong mahihirapan kapag ka nagkataon. Sapagkat ng isang lalaki kapag ka nalaman nila na mayroong isang taong nakakandara pa, patay na patay sa kanya, naghahabol sa kanya, sigurado ako lalo kayong titiisin ng mga yan. Lalo magpapahabol ang mga yan. Sila nga yung tipo na kapag hinabol, lumalayo. Okay? Hindi sila yung nakakaintindi na kapag kami naghahabol, kailangang ayusin. Ang gusto lang nilang mangyari mga kamamay, maghabol ka na maghabol, mahirapan ka ng mahirapan, hanggang sa magsisi ka. Which is kahit sila naman yung may kasalanan, ginagawa pa rin nila yun sa inyo. Kaya mga kamamay, hanggat maaari, wag na wag kayong maghahabol sa isang lalaki. Para sa ganon, hindi bumaba ang value ninyo. Para sa ganon, hindi kayo mahirapan, okay, na i-please ang isang lalaki. Kapag kasi nalaman ng isang lalaki na hindi kayo maghahabol, na hindi kayo magmamakaawa, sigurado ako, bababa ang pride ng mga yan. Hindi kayo matitiis ng mga yan. Kung mahal kayo. Pero kung hindi kayo mahal, hayaan nyo na lang sila. Kasi ang totoong nagmamahal mga kamamay, siya yung nagbabalik, siya yung nagpapatawad. Okay? And last, isaisip mo palagi ang pag-aayos at pag-self-improve sa iyong sarili. Okay? Kaya kayo natitiis ng isang lalaki dahil hindi na kayo ganun kaganda. Dahil hindi na kayo ganun ka-sexy, dahil hindi na kayo ganun ka-high value. Kaya mga kamamay, huwag niyo sanang kalilimutan na patuloy pa rin iangat ang inyong sarili kahit ano pa mang mangyari. Kamamay, masyado na akong matanda. Masyado na akong losyang para dyan. Mga kamamay, huwag niyo sabihin sa akin na hindi niyo na kaya mag-self-improve kahit matanda na kayo. Meron nga ako nakikita dyan, 40 years old, 50 years old, pero ang charisma nandiyan pa rin eh. Kahit ako talaga napapalingon ako mga kamamay. Ang galing mag-alaga ng sarili, ang galing mag-ayos. Okay? Ang sexy pa.
Yung iba nga, senior pa eh. Pero ang gaganda pa rin. Kaya mga kamamay, ipagpatuloy nyo pa rin na mag-self-improve palagi, na mag-ayos ng inyong sarili para hindi kayo matiis ng isang lalaki. Kaya kayo natitiis eh, kasi nga, ang pangit nyo na. Kasi nga, losyang na kayo masyado. Kasi nga, hindi nagpapabayaan na kayo sa inyong sarili. Kaya mga kamamay, kung gusto nyo na hindi kayo matiis ng isang lalaki, iangat nyo palagi ang inyong sarili. Mag-self-improve, mag-ayos, sigurado ako makakatulong yan sa inyo para pansinin kayo ng isang lalaki at hindi kayo matiis. So mga kamamay, ilan lang yan sa mga bagay na kailangan nyong gawin upang hindi na kayo matiis ng isang lalaki. So for more video and love advice na maaaring makatulong sa inyong buhay pag-ibig, huwag niyo sanang kalimutan na pindutin ang subscribe button at i-like ang video ito. So paano mga kamamay? Paalam po.